Merong isang kwento na parang kinuha sa pelikula pero sa Senado mismo nangyari. Isang political drama na puno ng mga pasabog na akusasyon, mga dokumentong kaduda-duda at syempre isang malaking tanong tungkol sa katotohanan. Tara, himayin natin ang buong nangyari. Isang palabas ng mga kahina-hinal ng Adavidites, mga naglalahong notaryo at mga nagpapakilalang krusadas para sa katotohanan. Sa pambungad pa lang parang trailer na ng isang crime thriller, dito pa lang alam mo nang malalim ang pag-uusapan natin. So, ang setting natin isang mainit na pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Ang dapat sanang investigasyon lang sa korupsyon, pero biglang may pasabog si Senator Rodante Marcoleta, may ipipresenta raw siyang surprise witness na may dalang bombshell. Ipinakilala ang testigo, si Orly Guteza. At ang pangako niya, grabe, ibubunyag daw niya ang matinding katiwalian sa pinakamatataas pa man din ng gobyerno. Siyempre, lahat ng mata at tenga nakatutok sa kanya. Okay, so may witness na. Pero teka muna, paano nga pa siya napunta sa Senado? Sino ang nasa likod ng mga eksena na nag-ugnay sa lahat ng ito? At dito na nga lumabas ang isang pamilyar na pangalan sa politika, ang dating mambabatas na si Mike Defensor. Mismong si Defensor ang umamin na siya palang nagsilbing tulay, ang matchmaker sa pagitan ni Guteza at ni Senator Marcoleta. Ang paliwanag ni Defensor, ikinonekta lang daw niya ang dalawang taong may parehong malasakit sa katotohanan. Ganoon lang daw kasimple. Parang ang dali pakinggan, no? Pero dito na nagsimula ang plot twist. Dito na nagsimulang gumuho ang buong kwento. Dahil ang mismong pundasyon ng testimonyo ni Guteza, yung sinumpaang salaysay o affidavit niya, ay biglang nagkaroon ng malaking bitak. Ano ba itong falsified affidavit? Well, sa pinakasimpleng paliwanag, ibig sabihin lang yan, may nimeke ng isang official na document. Period. At dyan umikot ang buong kontrobersya. At hindi ito haka-haka lang ha. May desisyon mismo ang isang Manila Regional Trial Court based sa isang forensic examination. At ang sabi ng korte, peke ang pirma ng notaryo sa affidavit. Sa madaling salita, hindi yan legit. At anong nangyayari pag peke ang pundasyon? Siyempre, guguho ang buong istruktura. Nagsimulang maglabasan ng mga magkakasalungat na pahayag at sunod-sunod na pagtanggi mula sa mga opisyal na ahensya. Unang-una na rito yung issue ng proteksyon. Ang sabi ni Defensor, binabantayan daw ng mga Marine si Guteza. Pero ang mabilis na sagot ng Philippine Navy, isang malaking hindi. Matagal na raw retirado si Guteza at wala siya sa proteksyon nila. Ayan na, di na nagtugma. Pangalawa, at ito yung talagang mabigat, ay yung issue sa notaryo. Nakasulat sa affidavit na pirmado at syelyado ito ni Attorney Pechi Rose Espera. Pero sa korte, ang mismong abogada ang nagsabi, hindi ako ang pumirma diyan, hindi ko kailanman ninotaryo yan. Diretsohang banggaan ng mga pahayag. Okay, so ipos muna natin ang detalye at lumayo tayo ng kaunti para makita ang mas malaking picture. Kasi alam nyo, itong ganitong eksena, parang napanood na natin dati. Part ito ng isang pamilyar na playbook sa politika sa Pilipinas. Ano yung surprise witness playbook? 3 simpleng hakbang lang yan. Una, maghanap ng testigong may dalang kwentong nakakagulat. Pangalawa, ihanda ang iskandalo para sa media. At pangatlo, hayaan mo na ang opinyon ng publiko at ang TV coverage ang magpatuloy ng kwento para sa'yo. Familiar, di ba? Naalala niyo ba yung mga operator ng Hello Garci na biglang bumaliktad? O kaya si Bicoy na pabago-bago ng script depende sa ihip ng hangin? Malinaw ang pattern. Ang mas importante ay yung palabas, yung spectacle, hindi palaging yung substansya. At dito napapasok yung mas mabigat na tanong. Sino ba ang nagsusulat ng script? Kasi hindi ito simpleng palabas lang. Para na itong institutional vandalism. Unti-unti nitong sinisira ang tiwala natin sa mga proseso at sa mga institusyong mismo. At para malinaw ha, hindi lang ito simpleng pagkakamali sa pag-check ng testigo. Ang dating nito ay sadyang paggamit sa Senado bilang isang entablado para sa isang dramang binuo sa pundasyon ng isang kasinungalingan. At bakit ba ito delikado para sa ating lahat? Kasi kapag ang mga sagradong proseso, tulad ng isang Senate hearing, ay ginagawa na lang props sa isang dula-dulaan, ang katotohanan ay nagiging optional na lang din, pwede nang baliwalain.
Kaya sa huli, kapag bumagsak na ang kurtina at natapos na ang buong palabas, may isang tanong na naiiwan sa ere. Sino nga ba ang dapat managot para sa buong pagtatanghal na to? Yan ang tanong na dapat nating lahat pagnilayan.